Kung ikaw ay bakla, hindi ito video para i-condemn ka. Alam mo kung anong mahirap sa panahon ngayon? Kapag pinag-usapan yung topic tungkol sa pagiging bakla o same-sex attraction, dalawa agad yung madalas mangyari. Either puro galit o puro validation. Pero bihira yung may katotohanan at grasya ng sabay. At gusto kong maging maingat dito. Kasi may mga taong nanonood nito ngayon na tahimik lang na nangangailangan. Tahimik na nalilito. Tahimik na nasasaktan, tahimik na lumalaban, at baka isa ka doon. Kaya gusto kong malaman mo agad to hindi ka kinamumuhian ng Diyos, hindi ka niya tinutulak palayo, at hindi rin trabaho ng Kristiyano na mang-api, manghamak o manakit ng tao. Bible reference Juan 3:17, sapagkat isinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulan ang sanlibutan kundi upang iligtas ito. Pero habang totoo yon, totoo rin na tinatawag tayo ng Diyos sa pagbabago. At hindi lang ikaw, lahat tayo. Kasi lahat tayo may temptation, lahat tayo may kahinaan, lahat tayo may laban na kailangang isurrender kay Kristo. Bible reference Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Yung iba, lust yung laban, yung iba, galit, yung iba, addiction, yung iba, pride, at meron ding mga taong lumalaban sa same-sex attraction. Pero makinig ka mabuti, hindi porket may temptation ka, no, ibig sabihin nun yun na yung identity mo. Kasi ang identity natin, hindi dapat naka-base sa feelings natin, hindi sa desires, hindi sa culture, hindi sa approval ng mundo. Ang tunay nating identity, dapat nakaugat kay Kristo. Bible reference, 2 Corinto 5:17, ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. At alam mo kung anong maganda doon? Hindi naghihintay si Jesus na maging perfect ka muna bago kanya tawagin. Lumapit ka muna. Hayaan mong siya yung maglinis sa'yo, magtuwid sa'yo, magbago sa puso mo, unti-unti, araw-araw. Kasi ang totoong relasyon sa Diyos ay hindi performance, surrender. At minsan, doon nahihirapan yung maraming tao. Kasi gusto natin si Jesus bilang taga-comfort, pero ayaw natin siya bilang Panginoon. Gusto natin yung pagmamahal niya, pero ayaw natin bitawan yung mga bagay na hinihingi niyang isuko natin. At mahirap yun, napakahirap, pero walang tunay na transformation without surrender. Bible reference, Lucas 9:23, pasanin niya ang kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Ngayon gusto kong linawin to, hindi ibig sabihin nito na mas mababa ang tingin natin sa mga bakla. Hindi, kasi bilang Kristiyano, wala tayong karapatan magmataas. Lahat tayo pinatawad lang dahil sa grasya ng Diyos. At kung wala si Kristo, wala rin tayong pag-asa. Kaya kung may Kristiyano mang nagsalita sa'yo ng may puot, may pangmamaliit, o parang wala ng pag-asa para sa'yo, gusto kong malaman mo, hindi ganun si Jesus. Tingnan mo yung mga taong nilapitan niya noon. Mga makasalanan, mga wasak, mga rejected ng lipunan, at hindi niya sila tinaboy. Pero hindi rin niya sinabi, magpatuloy ka lang sa kasalanan. Lagi siyang may dalawang dala, katotohanan at grasya. Bible reference Juan 8:11, humayo ka at huwag ka nang magkasala. At baka ngayon, may parte ng buhay mo na alam mong hinihingi ng Diyos na isurrender mo. Hindi lang sexuality, pwedeng relasyon, bisyo, galit, lihim na kasalanan, pagiging mapagmataas, pagiging alipin ng laman. Ano man yun, huwag kang matakot lumapit kay Kristo. Kasi walang taong sobrang dumi na hindi kayang linisin ng Diyos. Walang taong sobrang layo na hindi kayang habulin ng grasya niya. At minsan, yung pinakaunang hakbang papunta sa liwanag ay yung pagtigil sa pagtatago. Kaya kung ikaw man yung taong nanonood nito ngayon at pakiramdam mo, nalilito ka o nahihirapan ka, gusto kong malaman mo to. Hindi pa huli ang lahat, hindi ka pa sinusukuan ng Diyos. At baka itong video na to, isa sa mga paraan niya para ipaalala sa'yo na tinatawag ka pa rin niya pauwi. Hindi para wasakin ka, kundi para iligtas ka. Kaya ngayong gabi, kahit saglit lang, kausapin mo siya, walang script, walang drama, maging totoo ka lang. Sabihin mo, Lord, hindi ko alam lahat ng sagot, pero gusto kitang makilala. At maniwala ka, kay Kristo nagsisimula ang tunay na pagkabago. Hindi sa puot, hindi sa kahihiyan, kundi sa katotohanan, grasya at pag-ibig.